Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, ngayong umaga, huling linggo sa buwan ng Oktubre, sama-sama nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat. Last Sunday of October, kahapon, nagkaroon tayo ng misa, espesyal na misa, pauna sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. At syempre nagkaroon tayo ng tinatawag na Parade of Saints, March of Saints, parada ng mga santo at banal. Ngayon pa lamang, kasi sa November 1 pa lang yan, ngayon pa lang ipinagdiriwang inaalala na natin hindi lang yung mga yumawat na matay, kundi ang mga banal. Pero isang araw, ngayong linggo, bago ang gagawin nating pagpili at pagdesisyon bukas. Sino kaya sa mga kapitbahay natin ang bibigyan natin ng tiwala at paniniwalaan mo? Timing na timing. Maganda. Bago tayo pumili ngayong linggo, magdasal muna tayo. Lagi natin tatandaan yan. Ebanghelyo, kahapon, bago pinili ni Kristo ang mga alagad, mula sa mga alagad, pumili siya ng 12 apostol. Pero bago niya ginawa yon, anong ginawa ni Kristo? Bago siya pumili, bago siya magdesisyon, anong ginawa niya? Magdamag siyang nagdasal. Kaya ito ang gawin natin. Tinutularan natin ang ating Panginoon. Ngayon, isang araw, magdasal tayo bago tayo pumili. Huwag natin daanin sa bulungan, diktahan, utang na loob, at kakilala ang pipiliin mo. Igalang mo ang pagkatao mo. Igalang mo. Kaya mga kapatid, kung babalikan natin ang mga paalala ng Panginoon sa unang pagbasa, alam nyo, habang naghahanda ako ng homilya, binabasa ko yung mga readings natin ngayong linggo. Lord, tamang-tama naman talaga. Maniwala ka, nagsasalita ang Diyos sa bawat yugto pangyayari sa buhay mo. Matuto ka lang makinig, hindi kung kani-kanino. When you pray, and when you pray more, you will hear the words of God. At malamang sa malamang, hindi ka ipapahamak nito. Kaya wag kung kani-kanino ka nakikinig. Pag naghihirap ka, pag namomroblema ka, pag natatakot ka, pag napapagod ka, pag nahihirapan ka, wag kung kani-kanino.
More prayer, more power. Pray. Kung babalikan natin ang unang pagbasa natin ngayon, ano ang paalala ng Panginoon? Dapat na rin nating ipagdasal. Ngayon pa lang, ipagdadasal na natin ang mga susunod na mamumuno sa buhay natin, na maglilingkod sa bayan natin. Ito magandang dasal. Lord, iligtas mo nawa ang bayan namin. Iligtas mo kami sa mga taong sinungaling at manloloko, na hindi pa nakakaisang taon o buwan man lamang, nakalimutan na ang pinangakong tapat, patas, at mabuting paglilingkod. Huwag mo kaming bigyan ng sinungaling na lingkod. Huwag nawang bigyan ng pwesto ng Diyos ang mga sinasabi sa unang pagbasa natin ngayon. Mga taong mapagsamantala, mapang-api, mapanakit, manggagamit ng maliliit, mahihirap at mahihinang tao. Napakaganda pero napakabigat ng sinasabi ng Panginoon sa unang pagbasa. Kasi meron pa siyang kasunod. Yung huling bahagi, may babala ang Panginoon. Ito'y maging babala na rin dapat sa mga walang takot. Tila walang hiyang gagawin ito pagdating ng araw. Ano ang babala niya? Hindi magiging bulag. Hindi magiging bingi. Hindi magiging manhid ang Diyos kapag dumaing, pag nagmakaawa na ang kanyang bayan. Yan ang sinabi ng Panginoon sa huling bahagi. Huwag natin siyang subukan. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Ang ganda, alam niyo po, pag nagbabasa ako, siguro kayo sa social media ninyo, hindi nyo na alam kung ano ba ito, wala nang iba, laging ganito na lang ang mga nababasa natin. May maganda, may nakakatawa, may nakakatakot din. Ano yung ilang mga nabasa ko? Ehersisyo, hindi bisyo. Ay maganda naman talaga. Di ba? Sumba, hindi droga. Ay maganda naman talaga. Tapat sa serbisyo, dapat mong iboto. Dapat. Pero ito nakakatawa. Dating pasaway sa bahay, ngayon idadamay ang barangay. Sabi ko, matatawa ka pero maiisip mo, baka nga. Ito pa, noon, isang ayuda kada bahay. Ngayon, lahat ng botante sa bawat bahay. Lord, iligtas mo kami. At ano ang sabi ng ikalawang pagbasa? Ano dapat ang pinagdadasal natin para sa pamilya natin? Hindi lang para sa bayan, para sa pamilya natin. Una, mga taong katulad ni Pablo. Mga taong katulad ni na Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Mga taong magiging mabuting halimbawa. At hindi mo kinakailangang tumakbo para maging mabuting halimbawa. Hindi natin kinakailangan ang eleksyon para maging mabuting halimbawa. Bilang mga Kristiyano, buhay natin to araw-araw. Hindi lang kapag may espesyal na araw. Sino ang pinagdadasal natin? Magkaroon ng mabuting halimbawa. Tulad ng mga taga-Tesalonica. Ano ang sabi ni Pablo? Hindi lang sila naglingkod, hindi lang sila tumulong sa salita, pero lalo na sa kanilang mabubuting gawa at halimbawa. Sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, yung mga taga-Tesalonica, natuto sila, naniwala sila, tinanggap nila ang mabuting balita nang hindi na sila
nagsasalita dahil naging mas matibay at totoo ang tinuturo nila sa pamamagitan ng kanilang mabuting halimbawa. Lalong-lalo na para sa mga balo, sa mga mahihirap, sa mga inosente at maliliit. Sana nga, sa awa ng Diyos, mapili natin ang mabuting halimbawa. Pero ano yung pangalawang ipagdadasal natin? Mga kapatid, ipagdasal din natin na sana maging katulad tayo, hindi lang nila San Pablo, kundi ng mga taga-Tesalonika. Ano ang ginawa ng mga taga-Tesalonika na dapat nating gayahin? Naging marunong, naging matapang silang gumaya at sumunod sa tama at mabuting halimbawa ni na San Pablo. Ipagdasal natin na sana araw-araw huwag nang madagdagan ang bilang ng mga taong naduduwag manindigan sa totoo, sa mabuti at sa tama. Mawala nawa sa atin, mapaglabanan natin ang tukso ng matinding kahihiyan at takot. Nahihiya ka, natatakot ka kapag nilalabanan at hinihindian mo ang isang gawaing masama. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon, the ultimate law, the greatest commandment. Lagi nating tatandaan, walang kasinungalingan ang hindi kayang itama ng Diyos. Walang mabuting bagay ang hindi kayang ipakita ng Diyos. Walang gulo, walang ingay ang hindi kayang patahimikan ng Diyos. Kung paano niya pinatahimik ang mayayabang na Saduceo sa ebanghelyo natin, ito rin ang mapapala ng mga taong matapang mag-isip at gumawa ng mali sa kanyang kapwa. Isang araw, mapapatahimik ka rin ng Diyos. At sa huli, matapos man ang kwento ng buhay natin sa mundo, isa ka mang nasa pwesto o ordinaryong tao, lahat tayo, hahatulan tayo, hindi lang batay sa talinong natutunan, sa talento at kakayahan, lalo na sa kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. Kundi lahat tayo hahatulan sa batas ng pag-ibig. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdadasal natin ang bansa, ang pamilya natin, sa ngalan ng pag-ibig at Kristiyanong pananampalataya, mga kapatid, ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Kayang-kaya ng Diyos patigilin, patahimikin ang gulo ng mundo kung magdadasal tayo. Huwag tayong sumuko na lang sa kahirapan, sa problemang pinagdadaanan para magmalasakit din tayo sa iba. Lahat tayo may pananagutan. Lahat tayo may kapangyarihang pumili at magdesisyon araw-araw. At mas magiging malayo tayo sa pagkakamali at mas magiging tama ang ating pagpili kung kabutihan, katotohanan at pag-ibig lang ng Diyos ang una at lagi nating desisyon. Amen.